expect natin na magiging bisita natin ngayon Nalilito ko dyan sa Department K-12 na yan. of Good Ed. morning. Ayan. Good Si Ate Jessie Mateo. Yan. Good Magandang morning. umaga po. Have a seat. Come on in. Come on in. morning. Morning po. Yan. Good morning. So pag-uusapan po natin yung K-12 program. Yan po ay Sige. talagang sikat na ngayon kasi ang dami pong nag-o-oppose. Marami rin naman din pong mapayag. Diba? Akala ko, Oo. dahil ang daming pumapayag, kaya natin pag-usapan. Ay, hindi. Pag-usapan po muna natin para malinaw din sa televiewers natin, dito po sa amin sa bahay also, Kasi lahat kung ano may ba talaga ganun. yung K-12. Kasi ang naging common lang ng tao sa K-12 is dadagdagan yung namin, yung years. Gagastos Ay, na naman salamat. kami. 'Di ba? So pakipaliwanag po sa amin talaga Sige. yung K-12. Okay. Unang-una, yung K-12, ni-implementa natin yan, siguro mga 5 taon na, halos 5 taon na. Nasa last mile ika nga tayo. Yes. Ay, bakit natin ginawa yung K-12? Babalikan natin yung history natin. Kasi nung 1925, balak na natin talaga maging K-12 compliant. 1925. 1925. Tapos nung nagkaroon ng Commonwealth era, nag-isip sila na bakit ang gawin nating model, imbis na 7-4, gawin natin 6-3-3. So 6 years elementary, 3 years na High school. junior high, and then senior high. Nagkaroon ng gera. Hindi natuloy ngayon. Yung 6-3-3, dati 7-4, bumaba pa ngayon, naging 6 na lang yung elementary. Tapos nagkaroon pa ng mga studies nung 60s up to the 90s, hanggang yung pinakahuli, yung Presidential Task Force, no? Na laging sinasabi nila, kailangan maging K-12 compliant tayo. Bakit kamo? Kasi pag ang isang estudyante pumunta ng universidad, mas lalo na nag-aral sa abroad dahil may scholarship, hindi tinatanggap kagad. Dahil hindi nga K-12 compliant. Okay. Number 2, hindi lang sa usapin ng K-12 compliant, gusto rin natin maging mature na yung pag-iisip ng bata kapag pumasok siya sa mundo ng koleyo o kaya sa mundo ng pagtatrabaho. Ay, hindi naman lahat ng sabihin na natin job. Kailangan ng college. Kaya kung titignan nyo sa advertisement, di ba nakalagay doon, at least second year. Bakit? College, ganun. Kulang nga yung 2 Undergrad, years. At pansinin nyo rin, doon sa college natin, lahat tayo ng college, yung first 2 years natin, general education. Na supposed to be, ma-take up yun doon sa high school, di ba? Ngayon, ang tanong, additional gastos. Di ba pag binaba mo ang general education doon sa senior high school, since ang senior high school natin ay karamihan pampublikong paaralan, edi magiging libre. Edi makakatipid sila. Correct. Tapos pagdating ng koleyo, Alam na nila. hindi na sila gaano mag-aaral ng general education, nakuha na nila. Yes. Diretso na kagad sila doon sa specialization nila. Doon sa So which course means nila. iikli na. Majors. Hindi, di ba, kagaya natin, siguro naman, dumaan kayo dito. Second year, hindi nyo pa alam kung anong course nyo eh. Di ba? Ako hindi. Hindi, pero karamihan, ganon. Naguguluhan pa. Di ba naguguluhan pa? Kasi wala pang, in effect, yung quote-unquote, yung maturity level to make a decision. Samantalang dito sa senior high school, lalagyan na natin ng guidance counseling pa, career counseling. Para sa ganon, inform yung bata, pati inform yung magulang, hindi yung pipilitin ng magulang, mag-aaral ka ng ganito, wala naman aptitude ng bata. So, mangyayari niyan, sige, coasting along na lang siya doon sa koleyo. Correct. Tapos bigla Tapos mag-shift na lang mag-shift. siya. O kaya, at magdadrop. Kasi kung yung titignan mo yung data, madaming nagda-drop out pagdating ng second year college. Bakit ganon? Kasi nga, yung ating curriculum sa basic ed, nung dati hindi angkop doon sa interest ng mga bata. That's true. So pagdating po natin yan sa sa K-12, pagdating ng senior high school, pagkatapos nila yun, pwede na sila magtrabaho, di ba, yung vocational. That's correct. Depende. Hindi lang yon. Kasi doon sa ating K-12,
merong mga tracks nun eh. Yung tech book na tinatawag, isa lang yon. Pero embedded doon sa lahat ng subjects yon, yung tinatawag na entrepreneurial subjects. Kasi ayaw naman natin na basta magtrabaho lang. Kailangan mag-create ng jobs. Yun yung isa sa mga key features ng K-12. Number 2, meron nagsasabi hindi raw nationalists yung ating curriculum. Pero ang tanong nga namin, paano hindi magiging nationalist? Samantalang doon pa lang sa early grade level, ini-enhance na natin yung mother tongue. Ibig sabihin nun, we're trying also to preserve yung ating culture through languages, di ba? Noong nagsimula tayo, mga parang 7 pa lang yung languages. Ngayon, nasa 12 na yata. Yung languages na gagamitin. Hindi, yung gagamiting language doon sa kinder up to grade 3. After that, yung English na is the medium You of mean instruction. magpapasok po tayo ng mga dialects? No. Halimbawa, kinder ka. Opo. Okay? Hindi mo maintindihan ang isang banyagang concept kung hindi ko tuturo sa'yo kung Tagalog ka, Tagalog. Kung Cebuano ka, Cebuano. So, depending on where you... Depende. Regional, parang gano'n. Correct. Ngayon po, Sir Asek, hindi naman po lingid sa kaalaman natin na yung ibang mga mga ibang nag-o-oppose dito sa K-12 ay naghihingi ng TRO para hindi ma-implement yung K-12. Yeah. Kasi may mga certain issues sila na gusto nilang malaman at saka yung mga questions na gusto nila masagot. Like yung kakulangan natin sa facilities, classrooms, yung 1:1 ratio supposedly ng student to textbooks, yung ganyan. Paano po natin ma-address ito? Ito ba nagawa na natin? Kasi gagawin na natin yung K-12. Well, magandang tanong yan, ano? Kasi 5 years ago, nung sisimulan pa na natin, yun na yung tanong eh. Kaya yun yung inuuna nating tinugunan. Kung maalala nyo, ang ating kakulangan sa silid-aralan ay higit kumulang mga 66,000. 3 years thereafter, na-address natin yon. Remember, that's only for K-10. Hindi natin pinag-usapan yung senior high school. Kasi senior high school, ngayon pa lang tayo magsisimula eh. Tapusin na muna natin yung pangangailangan ng K-10 bago tayo pumunta doon sa senior high school. Kailangan mo rin ng guro. Nakapag-create tayo ng 28,000 teacher items. Okay, maliban doon sa mga items na na-existing. In fact, ang pinaka-biggest bureaucracy nga in terms of manpower, ang DepEd. Kasi nga, ini-address natin dahan-dahan yung pangangailangan hanggang sa point na kaya na nating ibaba yung class size. Nagsimula tayo no, ng 1:55 in general, in all grade levels. Ngayon, meron na tayong benefit to reduce the class size by grade level. Kaya ang kinder natin, 1:25. Ang grade 1, grade 2 natin, 1:40. All the rest, 1:45. Pero pagdating mo ng senior high school, mas lalo na sa tech book, ang ratio natin dyan, 1:25. Kung hindi natin na-address yung pangangailangan ng teacher natin, hindi natin kayang ibaba yung classroom teacher student-teacher ratio, di ba? In fact, yung sinasabi nga nilang yung mawawalan daw sila ng trabaho. Well, Parang hindi eh. siguro naman madi-display sila, no? May iba Doon sa unang estima ng Commission on Higher Education, over 5 years, mga 39,000. This is the worst case scenario. 39,000 ang possible madi-displace. Ang composition nito, nandito na yung mga permanent, ito yung mga professors. Merong probationary, at pinakamalaki, yung contractual. Na-realize natin talagang may maapektuhan dyan eh. So, nag-create tayo ng tinatawag with CHED ng Teacher Education Transition Fund. Kung saan, ang isang paggagamitan nito doon sa Augmentation Fund para doon sa madi-displace. Meron rin for scholarship for the professors and mga other grants. No? Samantalang tayo sa DepEd, magkikreate tayo ng items ng mga 30,000 at the very least.
only for senior high school. So, babalikan ko yung 39,000. Yeah. Yung 39,000 na yon, hindi mangyayari yon in first year. Over 5 years yon. Eh, yung 30,000 na i-create Isang natin, taon lang yun. isang taon pa lang yon. Correct. Kailangan natin nung expertise nung nasa koleyo para magturo either on a full-time or on a part-time basis. Kung ako po, Ashik, may question. Kasi parang naririnig ko lang, parang concern ng ibang colleges. Mawawalan kami ng estudyante ng first year and First year to second year. second year. 2 years. Totoo po yan. Mag-extend. Although yun nga yung sabi ko, Well, sabi ko hindi yan mawawalan. Kasi Madidelay lang. tanggapin na natin. Meron namang ibang mga second year na hindi mapopromote sa second year. Or yung mga iba na hindi agad pumasok. So, magka-college sila. So, Pero this time babawasan talaga ng wala malaki. eh. This time wala Tama talaga yun. pag na-implement. Mababawasan, tama yun, mababawasan yung enrollment nila. Correct. Okay. So, yun yung concern ng universities. So, ang tanong ngayon, bakit hindi kayo mag-offer ng senior high school? Yun. Di ba? Pinapahintulutan naman natin sila, basta lang mag-comply sila sa standard natin. Hindi naman basta mag-con ka, di ba? Mag-offer ka Kaya na lang lang. kasi nagiging problem dyan, Asek, yung sa mga teachers when it comes to, mag-offer sila ng senior high school. Hindi naman nalagay ng curriculum nila, so they have to study pa rin. Eh, with the time No, but- frame that we have, kulang yung oras nila para pag-aralan talaga. Di parang yung, kumbaga parang sa mga estudyante, hindi pa naman lubos na alam ng teacher ko yung ibibigay But- sa akin eh. Well, that is On the surprising, point- ano? Kasi, again, we've been implementing this for 5 5 years. years. And we have Oo. informed them that such will happen. So, dapat nag-prepare sila doon. In fact nga, 274 private schools na or institutions na bigyan na natin ng permit. At the end of this month, mag-i-issue pa rin tayo ng 1,116 probationary permit for those who applied. Hindi ka naman pwedeng bigyan ng hindi ka Basta-basta. nag-apply. Hindi na kailangan mag-apply ka muna. Tsaka siguro ang pwede nilang gawin, since yun nga, parang general courses na yun eh. Yung senior high school, yun na yung general na first year, second year. So parang basic college courses na siya. Yeah. So most probably hindi ganun kalaki yung difference ng magiging curriculum ng mga bata if fact, they are going to offer Sa that. totoo lang nga, pinag-aralan din namin with Ched kung ano yung mean and median salary. Yes. Alam mo, makikita mo, yung mean yata is 17,000, yung median nasa 15,000. And yet, kung ibabangga mo yan doon sa binibigay natin, yung starting salary ng teacher 1, ay nasa 18,000 na eh. Doon ka na. 500. Pero hindi yun ang i-create natin. For senior high school, imbis na salary grade ng teacher 1, magiging teacher 2. So higher Mga pa. roughly about a little less than 20,000. To be exact, mga 19,900 yung basic salary na ibibigay Magiging natin basic salary. doon sa magtuturo ng senior high school. Ayan, ang dami nating mga questions talaga about Correct. K-12. Kaya lang po, kulang talaga yung oras namin. In the meantime, saan po nila pwedeng makita ang website po ng Nasa DepEd? website tayo, www.deped.gov.ph. No? Yan. Nandun yung mga katanungan, pati yung curriculum. Yan. Maraming salamat po sa inyo, Asek, Salamat. Jessie Mateo. Maraming salamat po sa inyong panahon. And hopefully, mag-guest po namin kayo ulit dito para sa iba pang mga katanungan, God willing. No problem. Maraming salamat. Good morning na lang. Okay.